na nga po mga kababayan, no, tuluyan na pong tinanggal si Benny Abante at Dan Fernandez sa pamunuan ng Quadcom. Batay po sa mga naging pahayag at nagbigay din po ng statement si Dan Fernandez at si Benny Abante sa pagdinig kanina ng Quadcom. So kung matatandaan natin, marami na rin po silang naisiwalat at naging pahayag sa iba't ibang media na kanilang pinaunlakan, no? At ito nga po, no, ito ay mga batay doon sa mga naisiwalat ni Colonel Hector Grijaldo. So, mas mabuti po yun na mag-resign po kayo kasi wala na pong integridad. Tama po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan po ang integridad ng Quadcom? Kung kayo po ay patuloy na mamumuno dyan, dapat nga po kayo ay matagal nang nag-inhibit. Matagal na po kayo nag-inhibit sa ginagawang pagdinig ng Quadcom dahil nasisira po ang reputasyon ng pagdinig nyo kung kayo po ay patuloy na maninindigan na nandyan. Hindi naman po nakakakuha ng sapat at patas na pagdinig ang ginagawa ng Quad Committee. Tama po ang inyong naging desisyon na kayo ay mas magandang mag-resign na lang. Kaysa ganyan po ay patuloy po kayong naninindigan sa inyong mga ginagawa na puro kabuktutan at kamalian naman ang inyong mga pinaglalaban. At ito na nga po mga kapatid, no, post din po si Criseta Laureta Chu ng Manila Bulletin at ito po ang kanyang sabi: Dear Colonel Hector Grijaldo, see what one man courage can do. Pokemon Dan Fernandez and Dom Benny Abante have been removed from the Quadcom from the possible crime of subordination with forgery. It's all thanks to you. You started dismantle the corrupt of House of Tambayuda. So, ang tinutukoy niyo po dito is, ayun nga, yung sa Tambayuda nga, yung sa House of Representative. You inspire many to speak out. Things can change. They're not untouchables. We will fight back against the evils of Tambaluslos is Tambalaylays. If hindi ka nagsalita, iisipin ng mga Tambalaylays, that they can do anything. You have started that wheel turning. God will provide, Colonel Grijaldo. If they fire you, we will help you. Promise yan. Ayan po ang naging pahayag ni Crisette Laureta Chu, isang sikat na vlogger at panulat din po ng Manila Bulletin. So tama po yun, no? Ito po ay nanindigan si Colonel Grijaldo na siya po ay nanindigan sa kanyang trabaho na ang sinabi nga po niya na di bali na po mawalan siya ng trabaho basta ang kanyang paninindigan ay nasa tama. Kudos po sa inyo, no? Sa inyo pong ginawa, Colonel Hector Grijaldo, sa inyo pong paninindigan na hindi po kayo nabayaran at hindi po kayo nagpasindak sa mga mokong na ito, no? Na mga naninindigan sa mali. So, ngayon po, ano po ang mangyayari? Di ba po sinabi nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito po ay kakasuhan ng subordination with perjury. So, Pangulong Rodrigo Duterte, ituloy niyo yung kaso para matuto itong mga ito, no? Sa kanilang mga pagkakamali. Huwag nating hayaan na natapos na lang sa pagre-resign. Dahil sila po mismo ang gumawa ng kapalpakan at napahiya po sila sa sambayan ng Pilipino, no? Dahil umusok at lumaki po ang gulo lalo dahil po sa ginawa ni Benny Abante at ni Dan Fernandez sa patuloy nilang pagpapa-interview na mga mali-mali na po pala. Hindi nila nakikita na sobrang mali na ang kanilang ginagawa sa patuloy na pagpapa-interview dito sa iba't ibang klaseng media. So, doon po sila nasunog at doon po nasunog ang integridad ng Quadcom. Kaya ngayon po, nung inimbitahan nila si Pangulong Rodrigo Duterte, at ito po ang kanyang sabi, siya po ay wala na pong tiwala sa integridad at kakayahan ng Quadcom na patuloy na dinidinig ang kanyang naging pamunuan ng kanyang administrasyon ng kontradroga ng kanyang nung siya ay Pangulo pa ng Pilipinas.
So, tama po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay wala ng integridad. Dapat nga ina-abolish na nga po yun eh. Patuloy na patuloy po ang ginagawa nilang pagdinig kung nagiging bias naman po. At wala na pong nakukuhang sustansya ang taong bayan sa patuloy niyong panggigipit sa mga taong naaapektuhan na po ng inyong mga pagdinig. Ang taong bayan po nakikita po kung ano po ang kawalang hiyaang ginagawa po ng mga ito. Ito po ay hindi lang ito matatapos dapat sa kanilang pag-alis or sa kanilang pagtanggal diyan sa Quadcom na 'yan. Ito po ay dapat managot sa kung ano man po ang dapat ay kaso sa kanila katulad po ng perjury. Para po malaman nila kung na hindi po lahat ng tao ay nasusuhulan. Tulad po niyan, may isang lumantad na colonel, si Hector Grijaldo. Papaano po kung hindi po siya nagsalita? Patuloy pong babayaran at sisindakin ang mga taong kaya nilang gawaan ng mga hindi kanais-nais. Dito po sila nasunog sa taong ito dahil ito po ay may paninindigan. Hindi po ito nabayaran at mas pinili po nito na mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng dignidad. Tama naman po siya. Kaya sana po yung mga iba pang tao na nandiyan na ginawaan ng mga hindi maganda ni Benny Abante at ni Dan Fernandez ay magsalita na rin po para po sa ikatatahimik at ikalulutas ng mga issue na ito ng mga gawa-gawa lamang ng walang hiyang mga tao na nandiyan sa Kongreso. Ikaw, Paduano, kailan ka magre-resign? Isa ka pa. Wala ka ring utak, luslus ka din, lusaw din ang utak mo. Kayo po mga kabayan, ano po ang inyo pong masasabi sa naging desisyon po ni Benny Abante at ni Dan Fernandez na sila po ay mag-resign sa pamunuan ng Quad Committee? Tama po ba ang kanilang naging pasya na mag-resign o dapat po kasuhan yan para sila po ay mamulat sa kanilang mga pagkakamali at ginawang katarantaduhan dyan sa Quadcom? Ano po ang mga masasabi niyo mga kapatid?